Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Nang mga sandaling iyon, lumapit kay Jesus ang mga alagad at nagtanong, sino po ang pinakadakila sa kaharian ng langit? Tinawag ni Jesus ang isang bata. Pinatayo sa harapan nila at sinabi, tandaan ninyo ito, kapag hindi kayo nagbago at tumulad sa mga bata, hindi kayo mabibilang sa mga pinagaharian ng Diyos. Ang sinumang nagpapakabata na gaya ng batang ito ay siyang pinakadakila sa mga pinagaharian ng Diyos. Ang sinumang tumanggap sa isang batang ganito dahil sa akin, ay ako ang tinatanggap. Ingatan ninyo na paghamakin ang isa sa maliliit na ito. Sinasabi ko sa inyo, sa langit, ang kanilang mga anghel ay laging nasa harapan ng aking Ama. Ano sa akala ninyo ang gagawin ng isang taong may 100 tupa kung maligaw ang isa sa mga iyon? Hindi kaya niya iiwan ang 99 na nangininain sa kaburulan upang hanapin ang naligaw? Sinasabi ko sa inyo, kapag nasumpungan niya ito, higit niyang ikinagagalak ang isang ito kaysa 99 na hindi naligaw. Gayun din naman, hindi kalooban ng inyong Amang nasa langit na mapahamak ang isa sa maliliit na ito. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin sa Panginoon sa Kristo. Umupo ka. Isang magandang gabi po sa inyong lahat, mga kabarangay 278. Kamusta po? Amen. Sino po ba ang gustong mapunta sa langit? Taas na po ang kamay. Hindi ba ayaw? Ulitin ko lang, no? Totoo po ang kalagayan natin pagdating ng araw. Dalawa lang naman yan. Langit o impyerno. So kung ayaw mo sa langit, automatic yan sa impyerno yan. Kahit ayaw natin sa impyerno, dahil ayaw mo naman talaga din sa langit, hindi ka makakagawa ng sarili mong kaharian. O kaya, ng sarili mong nalalagyan kung ano ang nais mo. Malinaw po ba? Yan. Kaya ngayon, pakinggan natin yung aral na itinuturo ni Jesus sa kanyang mga alagad at nawa matutunan din natin ito. Kasi nagtanong ang mga alagad dahil laging nagsasabi si Kristo na pagdating ng araw, ang anak ng tao ay luluglog sa kaharian ng Diyos. At lagi niya rin pinapaliwanag kung paano maunawaan ng tao ang paghahari ng Diyos. Kung paano maintindihan at kung paano makakarating ng tao tungkol sa kaharian ng Diyos. Pero yung tanong ng mga alagad, sino po ba ang pinakadakila sa kaharian ng langit? Sino ba yung pinakadakila doon? So, sasagot ni Jesus na tinawag yung mga bata at ipinaliwanag na hanggat hindi kayo tumutulad sa mga batang ito, hindi kayo maghaharian ng Diyos. So, para bang ang concern muna ay makakarating ka ba sa langit? Bago mong isipin, sino ang pinakadakila sa langit? Halimbawa, isipin natin, sino yung mga sikat na pangalan na binanggit sa Biblia? Halimbawa, si Abraham ba? Si Moises ba? Si Maria ba? Si Jacob ba? Sino ba? Si Gedo, yung mga propeta, mga nauna
may ranking? Sino ba ang unang kagawad sa langit? Sino ba ang the best na barangay chairman pagdating sa langit? Sino ba ang the best mayor? Kung dito, nahati na, no? Istuba o Hani? Sino ba ang pinakadakila? Pero laging yun yung concern ng tao eh. Sino ang pinakamagaling? Tandaan natin, pagdating sa langit, ang sabi kasi sa ating pananampalataya, sa kapisismo natin, lahat tayo pantay-pantay. Lahat tayo katulad na ng mga anghel. Pagdating sa langit, hindi mo na mararamdaman yung pagnanais na maging number one. Wala nang ranking. Kasi yung grasya na makarating ka sa langit, wala na yung pag-iimbot, wala na yung hangarin na maging number one ka. Dahil sapat na sa iyo na maramdaman mo ang presensya ng Diyos. Yung makita mo ang Diyos. Ngayon, sa tingin niyo ba makakarating tayo sa langit? Sa mga pag-uugali natin na meron tayo ngayon. Ito na, humakul si nanay. Makakarating yan sa langit. Pero seryoso tanong ko, naiisip niyo ba yan? Iniisip niyo na ba ngayon kung makakarating ba kayo sa langit? O alam niyo na hindi kayo makakarating sa langit? Kaya nga kinatatakutan natin yung kamatayan, di ba? Ayaw natin mamatay. Eh yung realidad, isang araw, yun, isa tayo sa Catholic kay Mary Joy, na ibubulog-bulog na. Hindi lang si Mary Joy, at una natin nakita na nakabulog dyan. Hindi ang katatakutan dapat. Kaya nga kung ngayon pa lang, ano yung pag-uugali natin? Itunuro na kasi niya, no? Ang sino mang napapakababa, na gaya ng batang ito, siya ang pinakadakila sa langit. At sino mang tumanggap sa isang batang ganito dahil sa akin, ako ang tinatanggap. At ang tumatanggap kay Kristo, papasok sa langit. So bakit mo gusto yung pumasok sa langit? Hindi mo naman pala tinatanggap si Kristo. Tumatik na. Yes, sure, tingnan natin. Sa Estado Unido, paano niyo pinangangalagaan, iniingatan, tinuturuan ang mga anak na ibinigay sa inyo? Muna po, kahit dyan lang muna tayo. Nasaan ang inyong mga anak sa oras na ito? Sa puntong ito? Isip, nasaan nga ba sila? Mga lang sa ilong Pasig, nagtatapalo na naman doon. Baka nandun sa Divisoria, isa sa mga nakatambay doon. O nandun sa Divisoria mo, akala nyo nasa eskwelahan, nasa lapit Chinatown, nagmumuling. Pero bakit? Nagwawala ko? Bakit wala kang pakit? Kasi, tayo matatanda, anong pinagkakabalahan natin? Maging number one. Anong pinagkakabalahan natin? Maging dikit kay Pocoso, kay Atty. Joe Isip, kay Hani, kay Nieto, kay Chuba. Kanino pa ba natin gusto ma-associate? Matikit sa kanya. Bakit? Iba eh. Bigay. Kasama na dyan siyempre, pera. Lagi yung meron yung isip natin eh. Kaya yung dapat na pinaglalaanan ng oras, inaalagaan, yung mga bata, tinuturuan, wala tayong panahon yan. Kasi ang oras natin, ibinubuhos natin kung kanino tayo magiging magaling. Naanin mo yung galing, di ba? Ano ba, ito sa barangay natin, paano
Isa sa mga matataas na thinking na yan, meron tayo. Pero para saan? Kung watak-watak naman, at malalayo ang loob ng mga anak sa mga magulang, para saan? Bakit gusto mong sumikat? Bakit gusto mong maging tanya? Bakit gusto mong magkaroon ng kapangyarihan? Para saan? Kung hindi ka naman makakarating sa langit, dahil hindi mo pinagkukunan ng pansin yung mga iniaatang sa iyong balikan, lalo-lalo na pagdating sa iyong mga anak. Kung mapaliwanayan, kung mawala yan sa landas, pananagutan natin. Pananagutan mo bilang magulang, pananagutan din natin bilang mga lingkod ng barangay, lingkod ng simbahan. Kasi ang tanong, ano ang ginawa natin para hindi sila manika? Ano ang ginawa natin para hindi masira ang buhay nila? Sabihin niyo nga muna sa katabi ninyo, pananagutan mo yan. Chairman, no? Hindi madali maging chairman, no? Hindi madali maging kagawad kasi hindi lang tayo basta sa pangalan. Hindi madali maging pare. Pwede nasa kwarto lang ako, nanonood ng TV, pero may pananagutan kasi. At kung paano natin hinahandle yung mga responsibilidad natin, paano tayo sa harapan ng Nazareno, ng Panginoong Yeso Cristo, yun ang magsasabi sa atin kung pagdating ng araw, mapapakilaw pa tayo sa tinagahan